Ama naming Diyos na makapangyarihan, Yahweh, salamat sa pagkakataon na kami po ay pinagkakataon ninyo sa lugar na ito upang ikaw po ay aming sama-samang papulitan. Salamat din dahil may pagkakataon kami muling makapagnilay ng iyong mga salita. At hayaan nyo na ang bawat mensahe na aming pong mapapakinggan sa gabing ito naway tumimo ng malalim sa aming mga puso. Ikaw din po, Panginoon, ang siyang magpaunawa sa amin na ang iyong pagkilos, ang iyong pagdating ay hindi po nakabase sa aming expectation or standard, kundi umasa kami, Panginoon, sa maraming pamamaraan ng iyong pagkilos sa buhay namin. At dalangin din namin, Ama, na mas maging malawak pa ang pag-unawa namin, O Diyos, lalo-lalo na sa diwa ng Kapaskuhan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kung kayo po'y medyo ng Bible, mga kapatid, kayo po'y aking inaayahan na ito po'y buksan sa Ebanghelyo po ng ating Panginoon ayon po kay San Mateo. Matthew chapter 11, verse 2 to 11. Nabalitaan ni Juan Bautista na nooy nasa bilangguan ang mga ginagawa ni Kristo. Kaya nagsugo si Juan ng kanyang mga alagad at ipinapatanong sa kanya, kayo po ba ang ipinangakong paririto o maghihintay pa kami ng iba? Sumagot si Jesus, bumalik kayo kay Juan at sabihin sa kanyang inyong naririnig at nakita. Nakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga petongin, nakaririnig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinapangaral sa mga lupa ang mabuting balita. Mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin. Pag-alis ng mga alagad ni Juan, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol kay Juan. Bakit kayo lumabas sa ilang? Anong ibig niyong makita? Isa bang tambo na inuugoy ng hangin? Anong ang ibig niyong makita? Isang taong may maringan na kasuotan? Ang mga nagkaramit ng maringal ay nasa palasyo ng mga hari. Ano nga bang ibig niyong makita? Isang propeta? Oo. At sinasabi ko sa inyo, higit pa sa propeta. Sapagkat si Juan ang tinutukoy ng kasulatan. Narito ang sugo ko na aking ipinadadalang mauuna sa iyo. Ihahanda niya ang iyong daraanan. Sinasabi ko sa inyo, sa mga isinilang, wala pang lumitaw na hindi nadakila kay Juan Bautista. Ngunit ang pinakaaba sa mga taong pinag-aharian ng Diyos ay dakila kaysa kanya. Mga minamahal kong magulang at kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Sige po, palakpakan po natin ng malakas ang pagkakabasa po ng kanyang salita. Praise the Lord. Pwede na po kayo magsilpo. Sis, pwede pakitutok na lang doon yung electric fan. Kasi nililipad yung Bible ko eh. Magandang gabi po mga kapatid. At Merry Christmas na rin po. Ayan, gutom na yata kayo eh. Huwag po kayo mag-alala, saglit lang ito mga kapatid. So, tayo po ngayon ay papasok na po sa third week of Advent season. At tayo po ngayon ay nasa tema ng hope, mga kapatid, or ng pag-asa. Kasi nung time na ito, si John the Baptist po ay nasa imprisonment na. So, kung meron mga pinoprophesy ang book of Isaiah na ang darating na tagapagligtas ay magpapalaya ng mga bihag, so ang expectation ni John, syempre siya yun. Kaya, nung wala siyang naririnig na anumang pagtatangka na siya ay makalaya sa kulungan, ay nagpasubo siya ng ilan sa kanyang mga alagad kung para itanong kay Jesus kung siya na ba yung inaasahan nilang Mesiyas o meron pa silang hinihintay na iba, mga kapatid. So nag-resonate po ito sa ating pong Catholic faith. Kasi po, ang Advent season ay preparation sa muling pagbabalik o pagdating po ng ating Panginoon. So siya na lamang po yung ating hinihintay, mga kapatid. At minsan, masusurpresa ka na lang kasi yung pagdating niya
Hindi ganun sa inaasahan ng karamihan, mga kapatid. Amen? So, nung time na yun, people is looking forward for a Messiah, mga kapatid. And when Jesus finally came, He came differently. Hindi yun yung Messiah na kanila pong ini-imagine. Hindi po yun yung Messiah na pinipredict or kung base sa kanilang standard, hindi yun yung kanilang inaasahan or ine-expect, mga kapatid. Kung babalikan po natin yung nakaraang gospel, matatandaan natin na inihahanda niya ang daraanan po ng Panginoon. Now, John was a little bit confused kasi yung ginagawa ni Jesus, hindi yun yung kanyang na-envision, mga kapatid. Amen? So, ano po yung pinupunto sa ating gospel na ito? That sometimes, God will come differently than we expect, mga kapatid. Sabi po ng verse 3, are you the one who is to come? Or should we look for another? Ikaw na ba ang aming inaasahan? O meron pa kaming hinihintay na iba? Tandaan niyo po, very bold ang pangangaral po ni John para lang sa pagdating ni Kristo, mga kapatid. John preached about judgment, but Jesus came with mercy. Napaka-mahabagin po ng ating Panginoon. Kasi ang ine-expect nila, isang Messiah na magpaparusa sa mga nagkakasala. Pero dumating si Jesus na mahabagin sa mga taong nagkakasala. John expected fire. Sabi niya, ako tubig lang ang dala ko eh. Pero yung kasunod na darating ko, apoy ang ibabautismo sa inyo. Masusunog talaga kayo sa inyong mga kasalanan. But Jesus came with healing. Yung mga sinasabi nila na, kaya ka nagkasakit dahil sa kasalanan, siguro pinamumuhian ka ng Diyos, kaya ka pinarurusahan ng ganyan. Pero nung dumating ang Panginoon, sinasabi niya sa mga tao, pinatatawad ka na sa iyong kasalanan. And then, gumagaling sila sa kanilang mga karamdaman. Amen? John saw the Messiah as an axe laying to the root. Ang babala niya sa mga tao, nakaamba na ang palakol sa ugat ng punong kahoy na hindi maganda ang bunga. But Jesus stood as a physician for the broken-hearted, mga kapatid. So, kita nyo, even the greatest prophet struggle. Kasi hindi nyo ma-imagine kung ano ba yung pinagagawa ni Jesus. Pero ang sabi po ng Book of Isaiah 55 verse 8, my thoughts are not your thoughts. Siguro meron tayong mga ine-expect, meron tayong standard sa kung ano yung dapat gawin ng Diyos, pero bakit ba mas marunong pa tayo sa Diyos? Amen? 1 Samuel 16 verse 7, the Lord does not see as human see. Alam na natin ang kwento nito, meron kapalit kay Haring Saul, pero hindi pa alam ni Saul. Pero lahat ng anak ni Jesse, binalandro na, at kauna-unahan pa doon si, ano pangalan ng pangalan, nakalimutan mo na. Basta yun na yun. Yung matangkad, sabi ng propeta, baka ito na yung pinili ng Diyos kasi ang tangkad bagay magdala ng mga baluti, ng mga kalasag, pati puno. Pero sabi sa kanya ng Diyos, hindi, nire-reject ko yan. Hindi pa nga pinipili, rejected na agad. Kasi hindi siya tumitingin sa panlabas na anyo ng tao, sa puso, mga kapatid. Amen? So, God's word is often unexpected but never mistaken. Tayo yung nagkakamali ng prediction. Pero ang Diyos, hindi siya kailanman pwedeng magkamali sa kanyang pinili na ipapadala sa atin. So another thing na dapat natin consider, that Jesus reveals Himself through His Word and not on our expectation, mga kapatid. So, sabi ni John sa verse 4, sabi ng Panginoon, go and tell John what you hear and see.
Hindi niya sinabi na, sabi ng mga alagad, kayo na po ba yung hinihintay namin? Hindi niya sinabi na, oo, ako yun. Ang sinabi niya, tingnan nyo, ano yung nangyayari sa paligid? Andiyan yung ebidensya. Hindi niya binalandra yung kanyang sarili. Ang sabi niya, kung ano yung nakikita nyo na nangyayari sa paligid, yun ang ibalita nyo pabalik kay Juan. So Jesus worked with the scripture. Kahit hindi yung nag-fit doon sa expectation ng karamihan po sa mga tao. Now, ano po ba yung binabanggit ng verse 4 and 5? That the blind will see, the lame will walk, lepers were cleansed, deaf will hear, dead were raised, and poor receive good news. Ang ina-expect kasi nila na isang tagapagligtas ay isang political leader. Kasi po, noong time na yon, sila po ay under po ng Roman government. So, uhaw po sila sa kalayaan. Uhaw po sila sa pag-i-establish ng kingdom. Kasi nung time na to, wala na silang kingdom eh. Matagal nang nawasak. Dati kasi, dalawa pa ang kingdom nila. Isang northern kingdom, isang southern kingdom. Pero dahil walang faithful na hari, lalo-lalo na sa north, hinayaan ng Diyos na bumagsak sila. Dahil sa kanilang rebellious spirit, mga kapatid. Pero kahit gano'n, ang Israel, meron siyang isusubong ipapadala na ang sabi doon, ang kanyang paghahari ay magpakailanman. So, iniisip nila, grabe to. Ibig sabihin, mas great pa siya kaysa kay David kasi ang kinikilala nila noon na dakilang hari ng kanilang kasaysayan, walang iba kundi si David. Pero yung sinasabi ng Book of Isaiah na ang kanyang paghahari ay magpakailanman, grabe yung kanilang expectation, mga kapatid. Sabi ng Isaiah 35, 5-6, ang mga bulag ay makakita at makakarinig ang mga bingi. Ang mga pilay ay lulundag na parang pusa. Aawit sa galak ang mga pipi, mula sa kaparangan ay aagos ang tubig at dadaloy sa disyerto ang mga bapis. So another confirmation na siya na nga yung hinihintay na Mesiya, sabi ko ng Luke 4:18, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya, ang mga bulag, at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapil. So, Jesus was not recognized kasi hindi yung nag-match sa kanila pong expectation. Ang ini-imagine kasi nila na isang tagapagligtas na darating ay isang taong makisig, mayroong military leadership, nakasakay sa isang matikas na kabayo, at meron siyang mga soldiers na ipaglalaban siya at ipagtatanggol siya. Pero pumasok si Jesus sa loob ng Jerusalem, nasakay ng Mio. ng donkey, kasi maliit eh. Kasi i-expect ng mga tao naka-Ducati, naka-Kawasaki Ninja 1000, pero dumating ang Panginoon naka-Mio. Amen? So hindi ganun yung kanilang ine-expect. Ang iniisip nila, meron siyang mga matitikas na kawan, matitipuno, pero ang mga nakapaligid sa Panginoon ay mga mangingisda. Ang nakapaligid sa Panginoon ay mga ordinaryong tao, mga kapatid. So another thing to consider, God's coming can offend those who expect something else. Bakit tayo napuprostrate, mga kapatid? Kasi meron tayong ibang inaasahan. Sabi ko ng Matthew 11:6, blessed is the one who is not offended because of me. Mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin. Because Jesus was too gentle. Parang, ano ba naman itong hari o Mesiyas na nagpapakilala na nakikita natin ngayon? Masyadong mabait. Paano ito lalaban sa Roman government? Diba? Kaya nung dinakit na si Jesus, aggressive na si Peter. At inilabas na yung kanyang papa. Pero sabi ni Jesus, alam mo Pedro, yung nabubuhay sa
karahasan, diyan din mamamatay. Kaya ibalik mo na yan. Kasi kung gugustuhin ko, kaya ko namang magpatawag ng mga anghel para ipagtanggol ako. Kaya-kaya kong gawin yun. Libo-libo ang nandyan, nakaabang na. Pero hindi ko gagawin. Kasi kapag ginawa yun ni Lord, walang salvation na magaganap. Amen, mga kapatid? Kaya alam niyo, minsan, nami-miss natin or nami-misinterpret natin yung tunay na diwa ng Kapaskuhan, mga kapatid. Because, napapalitan ito ng materialistic idea. Ibig sabihin, natakabunan si Jesus. Nauuwi tayo sa concept ng pagiging magarbo. Nakakalimutan natin na ang diwa ng Pasko ay ang pagsilang pagdating ng isang manlubos at tagapagligtas. Napapalitan ng Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Napapalitan ng snowman, mistletoe, ano pa ba? Kung ano-ano na wala namang kinalaman sa salvation natin. Kaya ang tunay na Christmas, walang snowman. Ano magkaka-snowman? Desert yun. Eh kung sandman, pwede ba? Mga kapatid. Amen? So, sabi po ng 1 Corinthians 1:27, God uses the foolish to shame the wise. Zechariah chapter 9 verse 9, the king comes lowly and riding on a donkey. Kaya alam nyo, binibreak ng Lord yung ating pong expectation bago pa mag-build yung false understanding natin tungkol sa Kanya at tungkol sa kung ano ba dapat yung Christmas. Kaya yung iba, minsan niregaluhan na masama pa doon. Kasi meron silang ibang ine-expect. Kaya minsan nakakaawa din yung nag-effort ka na nga, binalot mo na nga yung regalo, tapos nakita mo sa facial expression niya parang hindi siya masaya. Kasi nga, maraming tao, ang akala nila, ang diwa ng Pasko yung kumuha, may matanggap. Hindi nakakalimutan natin na ang diwa ng Pasko ay may isang Diyos na nagkatawang tao at ibinigay ang kanyang buhay para sa atin. Siya ang nagregalo. At hindi lang basta regalo, buhay na mismo ang kanyang ibinigay. So another thing, don't miss Jesus because we are looking for the wrong king, mga kapatid. Kaya sabi niya, what did you go out into the wilderness to see? Ano bang hinahanap nyo sa ilang? Ano bang ina-expect nyo makita? Isang political leader, soft na preacher na ang sasabihin sa inyo ay puro yung gusto nyo lang marinig? O isang tambo na inuugoy ng hangin? Hindi ganoon. Darating ang isang mensahero mula sa ilang at sasabihin niya ipangangaral ang pagsisisi sa kasalanan. Kasi ang pinaka-essence po ng preaching, mga kapatid, ay i-lead ang tao sa repentance. Yun po ang tatandaan nyo. Kapag ang nangangaral ay puro pagpapatawa, entertainment, puro nalilimis yung kanyang mensahe doon sa gospel na binabasa, at yung tao ay hindi nalit sa conviction ng kanyang tunay na kalagayan sa harap ng Diyos, hindi yun mensahero ng Diyos, mga kapatid. Kasi ang mensahe niya dyan ay i-prepare ang puso ng mga tao na magbalik loob sa Diyos. Amen, mga kapatid? So, God hid His messenger in the desert. Walang nag-expect na mayroong isang mensahero na magmumula sa ilang. Si John pala yun. At alam nyo, napaka-brutal ng kanyang mensahe. You brood of vipers. Isipin mo, respetado ka, nasa sa pinag-aaral mo, tinawag ka lang na ulubong. Kasi, yung kanilang ginagawa ay puro hypocrisy. Kung alam niyo yan meron siyang claim. Bakit? Anak siya ng isang Pariseo. Zacarias ang kanyang tatay na naglilingkod sa templo. Kaya alam niya yung corruption na nangyayari sa loob ng temple. Kaya ganun siya magsalita. Alam niya puro hypocrite yung mga humaharap sa kanya na kunwari ay nagpapabautismo. God hid His messenger or His Messiah in a manger, mga kapatid.
Sino magkakakala ng inaasahan nilang hari na sinasabi sa Book of Isaiah ay isisilang sa isang sabsaban? Walang nakapag-isip ng ganon, even Herod. Kaya, nung nabalitaan ni Herod, kasi ang tatabil ng dila ng tatlong lalaki, na hindi mo malaman kung wise pa sila. Kasi kung wise sila bakit nila sinabi kay Herod? Kaya alam naman nilang hari si Herod Sabi nila naparito kami para mag-worship sa isinilang na hari. Kaya sabi ni Herod, may hari na? May kapalit na pala ako? Asan siya? Ituro nyo nga para makapag-worship din ako. Kaya nung kinausap ng anghel yung tatlong mago, huwag na kayong bumalik kay Herod. Sobra siyang nag-frustrate. Kaya ipinamassacre niya lahat ng batang lalaki edad 2 taon pababa. Dahil sa katabilan ng bilang ng tatlong lalaki. Amen? So, hindi nila in-expect yun. Ang Lord na itago na sa Egypt nung time na yun. God hid His power in weakness, mga kapatid. Paano mo iisipin si Jesus ang hari, binugbog siya ng mga Roman soldier. Hindi siya pumalag. At nung tinatanong siya ni Pilato, ikaw na nga ba ang hari ng mga Hudyo? Hindi siya umimik. Sabi niya, sabi mo sa'yo na nanggaling. Kasi kung gugustuhin niya, o kung gugustuhin ni Pilato, pwede niya ipawalang sala si Jesus. Wala naman talagang kasalanan Ba't ka naman naamin sa hindi mo naman ginawang kasalanan? Amen? So God gave His glory in humility. Kaya sabi po ni Paul, Philippians chapter 2, verse 6 to 8, kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, pusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng karaniwang tao. At nang si Kristo'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang sa kamatayan. So God's presence is often disguised in ordinary things, places, and people. Kung gusto niyang magpasiklab, edi sana pinili niya ipanganak siya ng isang reyna. Pero pinili niya isilang siya ng isang peasant woman, isang ordinaryong babae. At pinili niyang lumaki sa isang carpenter na kanyang magiging foster father, mga kapatid. So another thing, God sent His messenger to prepare us for an unexpected Savior. So, ano po ba yung pinaka-highlight ng mensahe ni John? To expect the unexpected. Amen? Kasi, noong time na yun, they wanted a political kingdom. Pero, ang hatid ni Jesus ay spiritual kingdom. Amen? The people of Israel wanted liberation from Rome. Pero liberation from sin ang ino-offer ni Jesus. Kaya tingnan nyo, ano sila dismayado sila kay Jesus nung gusto nilang gawing hari, diba? Nag-miracle si Jesus. At sabi nila okay ito lagi tayo busog pag ito ang hari natin, hindi na tayo magtatrabaho, papakainin na lang tayo. Gawin natin hari. Tumalis si Jesus At sabi niya, ano ba naman kayo? Sunod kayo ng sunod? Gutom na naman kayo, no? Mag-expect kayo, mag-miracle na naman ako. Nag-miracle lang ako kasi emergency, wala kayong dalang pagkain. Uuwi pa kayo, gutom na kayo, kaya ako nag-miracle, pero yung araw-araw gagawa ako ng tinapay, ano kayo? Kung gusto niyo ng tunay na pagkain, na hindi na kayo magugutom kailanman, ang kanin niyo ay ang aking laman. At inumin niyo ang aking dugo. At kung sinabi niya yon, yung mga taong gustong gawin siyang hari ay iniwan na siya. Mga kapatid, kasi they were expecting something na hindi ganun yung message na talagang daladala ng ating Panginoon.
Sabi po ng Malakay 3:1, sinabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At si Yahweh na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay yung sugot, ipahayag ang aking tipan. So, ang mission talaga ni John ay i-prepare yung puso ng mga tao sa pagdating po ng ating Panginoon. Amen? Kaya, ngayong Advent season, mga kapatid, huwag tayong mag-expect ng nakabase sa ating standard. I-appreciate natin yung surprise ng Diyos. Kahapon, nandun ako sa isang prayer meeting, lugar ng mayayaman, Christmas party nila. Sabi ko, uwi na sana ako. Kasi may party pa sila eh. Sabi ko, una na po ako. Sabi nung isa, uy, ba't mo doon eh? Diyan lang ako. Pero syempre, kunyari lang yun. Niyaya na ako dun sa kanilang kainan. After kumain, nagpaalam na ako. Sabi ko, uwi na po ako. Ay, sandali, mamaya ka uwi. Pumili ka muna dito ng raffle, ng gift. Dun sa mga paper bag, may nakasulat. Kunyari, whitening package. Wala naman akong balak pumuti. Ano ba yun yung nakita ko, whitening package? Basta ang pinili ko, Starbucks package. Kaya sabi ko, Starbucks to mamahalin to minsan na mga Starbucks Kasi lugar nga ng mayayaman yun. Kaya siyempre, baka may nag-donate. Pinili ko Starbucks. Alam nyo, pagbukas ko, Nescafe. Sabi ko, kakapangaral ko pa lang na i-appreciate yung surprise Medyo parang yun, mga kapatid. Pagdating ng exchange gift, kung ano yung nakayanang ibigay, ay ipagpasalamat po natin. Amen? Now, tumuloy po tayo sa another message. Kasi sabi sa akin ni Nanay Ping ay kailangan merong Christmas message, mga kapatid. So, ibibigay ko po sa inyo kung ano ba yung original na Christmas way back or 2,000 years ago, mga kapatid. So, noong mga panahon, mga kapatid ko kay Kristo, ang Christmas sa kanila ay kakaiba sa Christmas po natin ngayon. Yung sa mga early Christians po yung tinutukoy ko, mga kapatid. Kasi, hindi talaga sila nagsi-celebrate ng Christmas the way na sineselebrate natin ngayon. Ang sineselebrate po nila, mga kapatid, ay ang resurrection or ang muling pagkabuhay ng ating pong Panginoon. So, what is Christmas before Christmas? Nung Christmas natin ngayon, what the early church really celebrated. So, ang central celebration nila, hindi po yung pagsilang ni Jesus, kundi yung kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Yun po ang Christmas nila, mga kapatid. Kaya, ang kanilang pinaka-feast noon, hindi po yung ganitong season sa atin, kundi yung Lord's Day, yung Easter and Pentecost. Sabi ko ng 1 Corinthians 15:3-4, sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang katuruan na tinanggap ko rin. Si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan sa sinasabi ng kasulatan. Inilibing siya tuwing nabuhay sa ikatlong araw ayon sa kasulatan. So yun po yung pinaka-center of the gospel na sineselebrate ng mga early Christians, mga kapatid. So, yung kapanganakan po ng Panginoon, hindi siya ganun ka nagmamatter compared po doon sa naging mission ng Panginoon. Pero, lately, magbabago yung kanilang pananaw doon kasi may kakalat na Gnostic gospel na may explain doon. So, how the early Christians saw the birth of Christ, mga kapatid? Una, yung doctrine po ng incarnation. Yung Diyos na nagkatawang tao. Sabi po ng
John 1:14, and the Word became flesh and dwelt among us. So, Christmas means God came down, nakipamayan sa atin. Amen? Ini-emphasize ng mga early believers na ang Creator ay bumaba sa kanyang creation. Nakipamuhay siya, nakipamayan siya sa atin. Lumakad siya sa streets ng Jerusalem. Nakisalamuha siya sa mga ordinaryong tao, mga kapatid. So, Christmas to them was not a holiday. It was a miracle story that changed the human history. Amen? So, Christmas means God's rescue mission began. According to Saint Ignatius of Antioch, mga kapatid, it is the beginning of our salvation. Ang pagsilang po ng Panginoon ang pasimula ng pagdating ng kaligtasan sa buhay ng mga tao. Amen? Kaya ang sabsaban sa kanila, hindi yung kagaya sa atin na cute tignan. Sa kanila, ang sabsaban, ibig sabihin, yun yung declaration ng spiritual warfare. Kaya gusto siyang patayin ni Herod. Kasi, yung pagsilang, pagdating ni Jesus, yun ay malaking bata sa kingdom of darkness. Amen? Kaya gusto siyang patayin. So, it was the start of a divine invasion into the dark world. Sabi po ng Luke 1:68, purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, tinulungan niya pinalaya ang kanyang bayan. Nagsugo siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa angkan ni David na kanyang lingkod. Ito'y ayon sa kanyang pangako noong una sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta. So the early church see it as the birth of Jesus, mga kapatid. Hindi ito season to siya. Amen? Ito yung panahon ng pagdating ng saklolo. So Christmas means humility beyond imagination. Kagaya ng sinabi niyo kanina, ine-emphasize ni Paul sa Philippians that he emptied himself taking the form of a servant. Kaya alam niyo, maraming mga tao na hindi matanggap yung mensahe na yon ng kaligtasan. Kasi, paano ang isang Diyos ay iiwan ng kanyang trono para bumaba sa isang sabsaban? Amen? At piliin niyang ipanganak ng isang mahirap na pamilya. Kaya, ang Christmas, hindi po pataasan, payabangan, pagarpuhan, hindi ganun ang essence niya, mga kapatid. Kasi minsan, na tayo, pressure na tayo sa kung ano yung ibibigay. Minsan, depresyohan mo pa na, o dapat ang exchange gift, hindi kailangan, hindi less than 500. Kaya yung ibang tao, sa kanila malaking bagay na yun, yung iba tuloy na-i-stress. Amen? Kung dati, kaya mo maghanda ng isang buong dinosaur, ngayon talagang gipit na gipit. Butikin na lang kaya. Amen? Kasi nga, puro materialism, puro commercialism, mga kapatid. Talagang ipipilit na may bagong damit, ipipilit na may bagong shoes, kasi kapag hindi bago, mawawa. Kasi kapag hindi bago, mapag-iiwanan. Hindi naman po ganun ang mensahe ng Pasko. Napakasimple po. Kahit ang Panginoon ay bumaba para maging alipin at naglingkod sa lahat. So, why they later began to celebrate Christmas? Ito na po. Noong 2nd and 3rd century, mga kapatid, nagkaroon sila ng reflection about incarnation. Bakit pinili ng Diyos bumaba sa lupa at makipamayan sa atin? So, sineselebrate natin ngayon ang Christmas at ino-honor yung pagsilang ng Panginoon to defend the doctrine of incarnation. Kasi po, nung times po ng mga early Christians, may lumalaganap na Gnostic Gospel. Alam niya ni Sophia, pinag-aaralan nila yan ngayon. Nasa isa yan sa mga subject na yung Gnosticism.
ang Gnostic Gospel, ang isa sa kanyang false teaching, mga kapatid, Jesus only appeared as a man. Wala siyang pinagmulan. Hindi ganoon ang sinasabi ng Scripture. Ang sinasabi po ng John chapter 1, ipinanganak siya ng isang babae, dalaga ng virgin. Meron siyang pinagmulan. Galing siya sa race ni David. Galing siya sa lahi ni David. Hindi siya yung singaw na biglang sumulpo. Kasi sa ibang religion, yung mga savior nila, may mga savior din kasi sila eh. Pero hindi mo malaman kung saan nanggaling. Kaya sa ibang mga religion, pwede ka magpanggap ng misaya eh. Basta sabihin mo lang tagapagligtas ka. May mga mauuto ka na. Pero ito, bago pa man siya isinilang, pinoprophesy na siya. Ine-expect na talaga siya ng mga Hudyo na merong isisilang na magliligtas sa kanilang bayan. So Christmas became a statement of faith that God really became man. Siya'y nagkatawang tao. Ang salita ay Diyos at ang sa John chapter 1, ang salita ay basta yung salita ay nagkatawan. Naging flesh, mga kapatid. So learning to rejoice in the fulfillment of prophecy. Sabi ng Isaiah 7:14, dahil dito si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan na maglilihi ang isang dalaga, magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalan Emmanuel. Micah chapter 5 verse 2, sinabi ni Yahweh, ngunit ikaw, Bethlehem, Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ng Huda, ay magmumula sa iyo angkan ang isang mamumuno sa Israel. Isaiah chapter 9 verse 6, sapagkat isisilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanyang pamamahala at siya'y tatawagin kahanga-hangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, at prinsipe ng kapayapaan. So bakit natin sineselebrate ang Christmas ngayon? Because it proved, mga kapatid, na yung sinasabi ng Scripture ay totoo at natupad. Amen? Ngayon, ang Christmas natin ay puro party-party, inuman, lasingan, tapos wala tayong pagninilay sa Scripture, wala kang totoong Christmas. Sorry to say. Amen? So, to celebrate the light, entering darkness. Sabi po ng John 1:5, nagliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Kasi nung time na yun, mga kapatid, kung bakit sineselebrate nila ang Christmas, yung pagsilang ng Panginoon, because they were living under persecution of the Roman Empire. So nakita nila na yung pagsilang ni Jesus ay palatandaan ng pag-asa sa gitna ng suffering, ng paghihirap. Kasi nung time na isinilang ang Panginoon, ganun din eh. Under sila ng Roman Empire, and akala nila binabayaan sila ng Diyos. Pinapersecute sila ng Roman authority, and then biglang dumating si John at dumating si Jesus. So, Christmas reminded them, Rome could kill them, but Rome could not stop the light. Pwede silang patayin, kaya maraming mga Christians ang naging martyr. Pinakain sa leon, yung mga anak nila ay pinakain sa leon, tinapon, para napain ng mga leon, hinabi sila, nilagari sila sa gitna. Pero kahit kailan, hindi nagawang patayin ng Rome ang kanilang pananampalataya kay Jesus. Kaya po, every Advent season, meron po tayong 4 na kandila. Sumisimbolo sa pag-ibig, pag-asa, kapayapaan, at liwanag. Amen, mga kapatid? So, ang pinaka-celebration po ng mga early Christians noon, ganito po, kaya nag-gather sila. Singing psalm. Inaawit nila yung Book of Psalm. Gathering for communion, naghahati-hati sila ng tinapay bilang body of Christ. Helping the poor, and fasting before the feast. Siyempre, kapag fasting, ibig sabihin, may kalakip na prayer. Worship and prayer.
Walang Santa Claus. Walang Rudolph the Red-Nosed Reindeer, mga kapatid. So, ang pinaka-mensahe po ng Christmas, that God entered into our darkness. Amen? Ang pinaka-mensahe niya, kahit gaano pa kadilim ang yugto ng iyong buhay, you are not alone. Amen? Humakbang, bumaba ang Diyos, gaano ka pa man kababa, pinilit niya tayong abutin. So, hindi siya malayo. God is not a distant. Kaya ang pangalan niya ay Emmanuel. Kasama kasi natin siya. Tayo po ay magsitayo sa presensya ng Panginoon. Salamat po Diyos dahil sa gitna ng aming kadiliman, sa gitna ng aming kawalan, Ikaw ay dumating at naghatid sa amin ng pag-asa at kalayaan. Ilagay po natin ang ating mga kamay sa tapat po ng ating bibig. Hallelujah.
Salamat din sa isang buong taon na kami po ay inyong iningatan at pinagpala. Nalangin namin, Lord, na sa susunod na taon, mas makilala ka pa namin, mas lumawak at tumatag ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. At dalangin ko po na ang gawain mo sa lugar na ito, ng kalumpang, Panginoon, ay magpatuloy. Marami pang mga tao ang masagip at marami pang mga tao, Panginoon, ang makapakinig ng iyong salita at manumbalik sa iyong ibig. Ito po ang aming sarang dalangin sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain tayo lahat ni Yahweh, El Shaddai. Merry Christmas po sa ating lahat, mga kapatid.